So anyway, allegation na parang nananakot pa yung sinasabi mo. Alam mo, mandato ng NBI yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Pinambaga yan nasa mandate natin yan sa Republic Act 10867. May muto proprio, pwede yan, wala pa na-complain, wala pa direction from DOJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataon ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patutuloy na rin nating reklamo sapagkat marami nagsasabi na yung PISCOM hindi na subject sa auditing and liquidation proceedings. Al gumalala nyo, wala naman ako binagit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Sinasabi ko lang yung PISCO, kailangan investigan. Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaction na nagagad. Sir, sundutin ko yung tanong ni Sir John. Senator Pia Cayetano called your actions possibly contemptible. Your reaction on that, sir? Hindi ko alam dahil saan magagaling yung kumontent tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, which is our mandate, ibig sabihin ba nito kung tayo nakaharap sa isang proceedings, hindi na naihintunay nating mandato. Ito na muna, hindi naman tayo akusado dun sa proceedings na yun. Yung proceedings na yan ay ako yung tatayo lamang testigo. At based on the pre-trial order, ako yung testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa man. Pero sir, dahil yung isa pa pong sinasabi, bakit hindi nyo na lang daw po investigahan quietly at kailangan i-announce pa? Ano daw po bang May nagtanong po tinanong sa akin, so kailangan ko pong sagutin. Dahil kung hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon. No po? So kailangan po natin ipaalam. Just like any other investigation, na dapat at gusto malaman ng tao, may public interest, kailangan natin sabihin sa tao. Marami po tayo inimbestigahan na huge public interest. Matagal na nga po tayo katanungan. Katunayan, this is a subject of a Blue Ribbon investigation by Senator Pete Gordon, siya yung nagmumulo noon. Na ito'y nahinto. Hindi nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report. So, siguro may interest yung publiko kaya may nagtatanong sa atin. Ano po? Sir, kung may, sorry po, last naman, kung may gano'n na pananaw, yung isang senator judge, are you ready, sir, to face that possibility ang mga contempt bilang kayo ay haharap next week bilang testigo? Well, ano po ba yung mga rason sa contempt? Dalawang bagay yan, direct saka indirect. Wala naman po akong ginagawa yatang paglabag. At again, ulitin ko, lubos po ang paggalang natin sa Senate impeachment court, including impeachment person po. Sa totoo, nakapagtaka dyan, yung mga judges natin, they have to exhibit impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Pero wala pa naman po, naglayapos pala ng ebidensya. Mas nakakatakot na po para sa aking testigo dahil parang may pagpapagta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution ng defense. Ano ibig sabihin po nito? Ang ating itong kilalahan dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting sedition. Sir, noong 2021 na-dismiss ng Ombudsman yung case against Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, about the 2019 Southeast Asian projects. Ano po, will it affect this case? Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Vince Dizon dito. Because I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Vince Dizon kung sa dating BCDA na chairman. Ano po? So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang Ombudsman. Kami naman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, pag-finding po yung natin, ano ba yung pag-finding natin dito? Yung pistop na dahil hindi siya nasapit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigyan sa atin, is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCO, which is NGO siya, foundation siya, na tinayo for that purpose. Ano po? Ito para foundation, para pag inano mo rito, yung sa Napolis doon, mga foundation yan, yan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigaan yan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit.
Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga official, yung mga uniform na binili, yung po pagkain na sinasabi niyan, na chicken longganisa raw, tapos yung allegation na kikya. Magtatanong po tayo ng mga ganyan, alam mo natin yan. Kaya po tayo pagpapailing. Para sa akin yan, katunayan, hindi na dapat na nagagalit yung mga malalagay sa investigation kasi pag-finding, this is the opportunity na ipaliwanag at masagot. At kaya natin pinapalag sa publiko dahil gusto natin ng publiko magkaroon ng kaalaman sa pangyayari para hindi nagkakaroon ng speculation at pagbibintang. Director, isa yung sa tinatanong is yung sa time limit. Bakit po napunta tayo ngayon sa investigation? Ano po ba yung mga ba't naging yung time is kasi coincidence po ba? Paano pong ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayo mga dokumentong ebidensya para mag-imbestiga ng krimen? Teka muna, mukhang mali yata yung timing. Hindi mo ba't pag pumasok yung investigation ng krimen, kaagad-agad dapat natin aksyonan? Direk, isa pa po kasing sinasabi para daw parang intimidation daw po ito para hindi kayo matanong ng tough questions po sa pagharap ng Sen. They can ask any question. Kasi po, nandun po sila. Bakit ka atras? Kayo na nga nagsabi, sila na yung nagsasabi dyan. Narinig ko si Senator Robin Padilla, nagsabi niya, di ba po ba pag may kaso, kailangan harapin natin? Tama po ba, di ba? O tapos, at sinasabi nung naman ng Consider, ano ba yung threat? Conditional ba yan o absolute? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Parang yung sinabi po din nila Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, hindi wala pa ng krimen. Kung wala pa ng ginawang pagmumurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil lang natakot ka lang kung meron kang dapat itago, hindi po ba? For clarification po, kahit anong tanong na iba to sa inyo sa mga... Kahit ano po, kahit ano gusto nilang itanong, yan po ay proseso. Siyempre, may sinusundan po yung mga abogado. At as long as it will not compromise naman yung aking rights at hindi naman tayo dapat siguro bastusin doon, dapat naman po magaling na pagtarungan. Ganun din po yung gagawin natin ito. Again, yung kapaliwanag. Pag nagpadala po tayo ng subpoena, hindi ibig sabihin, suspect ka na kagad eh. Baka hindi ng NBI ang tulong mo para magkaroon ng kaliwanagan sa isang usapin. So sir, kahit na absuelto ng Secretary Vince Dizon, possible na ipasagpina pa rin siya ng NBI para mahingan ng tulong, kagaya po na binabanggit niyo, hindi siya totally off the hook na? Paano po? Well, teka muna, loaded yung question mo dahil hindi siya off the hook. Dahil sir, pinagsama-sama mo kasi yung tanong mo inabsuelto siya. So kung ang issue yung sakit tungkol sa kanya, dun sa infrastructure, meron na nga sagot. Sabi ko nga, may copy na tayo, galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan patawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay dito siya sa sabi inimbestigahan, kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Sir, parang malinaw for the public, ano bang difference ng work ng PISCO at saka ng BCDA? Yung sa PCDA, ito yung construction ng sports complex at mga dormitory. Yung sa PISCO, at tinitingnan natin dyan, yung mga ginawa, uniforme, yung sa shading, yung mga allowance sa mga atleta, pagkain ng atleta, yung mga travel tickets, yan, kasama yan. Kasi may mga sinasabi rito, yung may mga travel agency na mga hindi ba nabayaran. May mga allegation pong gano'n. Hindi ko sinasabing hindi binayaran, ha? Sabi ko, allegation. O yung kaldero, hindi ko alam. Tatanong natin yan kung kanino ba talaga yan. Kasama ba sa BCDA yan o sa PISCO ba yan? Kaya po tayo may pang-finding. Sir, may timeline na ba kayong kung kailan kayo magpapatawag ng mga resource person for that, yung mga dating opisyalis ng FISCO at ng BCDA? We're coming up with a list para sunod-sunod na kung sino yung papatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero nung sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau, kasama natin mag-iimbestiga dito ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit na mag-iimbestiga dito. Kasi clarification lang po. Nagkakaroon po tayo ng investigation. Sa iyo pong pagkakaalam, wala po nakapile na case po. Wala pa po paglilinaw as to the PISCO. Ang sabi ko nga, may pondo ng gobyerno na pumasok dyan. Ano ang tanong? Pag may pondo ng gobyerno pumasok, hindi ba dapat i-subject sa audit ng Commission on Audit? Hindi mo ba? Ano pa ba? Yung mga titingnan natin, may mga pumasok na donasyon, may pumasok na mga donasyon ng mga sports equipment, mga in-kind, may mga nagbigay ng donasyon na pumasok. There are allegations na mga may pondo ng galing sa confidential funds. So titingnan po natin lahat yan. Sir, naman po kanina sir na ang PISCO po ay NGO. It's an NGO. Hindi po ng government entity. Ano po ang difference po na sir? Pangalawa? Malaking difference yan kasi yung government entity, sila yung nagpapatupad. Pag NGO siya, siyempre parang private yan. But ang nangyayari dito, yung PISCO, kumbaga sila yung nagpatakbo. Sila yung nag-operational ng SEA Games eh. Doon nangyari yan. At yun yung titingnan na natin
yung interrelationship ng public officials na nasa PISCO at yun nga, kung ano yung pwesto ng public official. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, paano daw po mention to sa inyong pagiging speaker, kung tayo may anong po sa Congressman at parang Noong 2019 siya ay Secretary of Department of Foreign Affairs, hindi po ba? Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto niyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya, kasi mas maganda naman niya, pag inibitahan siya, pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. Sir, But again, I will tell you this, wala tayong pananakot dito. I mean, all of you here, if we are doing our mandate, sabi tayo ng investigasyon, nagsabi pa na niya mag-iimbestiga, bakit naman ang reaksyon mo kagad dito na naabot ka? At para hindi matanong na mabibigat ng tanong, ititingnan po natin sa Martes. Lahat ng gusto nilang itanong, sa abot na aking makakaya, ayan din po sasagutin yan. Mr. Senator, is na allow yung public official na ako po as chairman sa isang entity? Yan ang isang titingnan natin sa investigasyon natin para nga magkaroon ng kalinawan. Di mo ba? Sir, may chilling effect daw po, sabi ni Senator Alan Cayetano, yung pag-iimbestiga dito, parang iniisa-isa na daw sila. So, unang-una, paano mo sasabihin ng chilling effect? Meron na po papuntuhan kung sino pupunto for impeachment saka acquittal, for acquittal or conviction? Wala pa naman eh. May isip ko ba kung meron ba by this time, masasabi ko ba ang ipupunto niya, conviction or acquittal? Di po ba? So, paano natin sasabihin? Ang bottom line dito at malinaw na proseso at ebidensya bilang NBI, the investigating body, base sa dokumentong dumating sa atin at ilang reklamo dumating sa atin, kailangan namin gawin ng investigasyon. Sir, sabi po ni Senator Cayetano kahapon, sir, na just because walang bidding, may anomalya na. Ano po yung masasabi niyo, sir? Because under the procurement law daw po, there are many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na. I agree because there are several modes of equipment under procurement under the Procurement Act. Kaya nga po tayo mag-iimbestiga. Sapagkat ang sinasabi nga natin, gusto nating malaman kung paano ginawa ang procurement. Kung kinakailangan idaan sa bidding, idaan natin sa bidding. Ito na lang po, bottom line. Kailangan po natin gawin yung investigasyon dahil nga maraming katanungan. Yun lang po. Okay na. Director, sabi rin po kahapon ni Senator Alan Cayetano na paano naman daw kung sabihin niya magpa-investiga rin siya. Sabi nga rin po niya maging mainit daw yung ulo niyo dahil yung sa NBI Academy daw. Hindi, huwag natin palakihin yan because ang context nun, nagbibigay siya ng halimbawa, ng isang hypothetical. Kasi malabo naman yun na magkaroon ng contractor dahil yung lupa nga hindi pa na ita-transfer sa amin eh. Wala pang ang plano eh. So hypothetical yun. Eh, para maintindihan ng tao. Hindi, at saka hindi mainit ulo ko. Nagdirito kayo, hindi-interview nyo. Sobrang saya ko pa nga eh. Sir, tuloy kayo sa engagement nyo sa Thailand Mexico kasi magkis ng testimony. Wala na, hindi na natin itutuloy. Hindi na tayo pupunta. No? Representative po ng Pero pupunta. Actually, pinakapunta na natin yan na rin, turwan, natanong niya yan. Yung kasi yan, hindi naman siya ordinary na conference. I mean, it's a conference to be attended by yung counterparts namin sa Asian region, na darating si Director Kash Patel ng FBI. Kung maalala nyo, ang FBI, nakatuwang ng FBI na ibalik yung one of the most wanted sa US sa mabilis na panahon. At unayan, tinagalan pa ako ng personal letter ni Director Kash Patel to extend his gratitude at pag-congratulate sa atin. And because of that, mabibigyan sana tayo ng pagkakatuloy sa Bangkok ng on the side, magkaroon kami ng face-to-face na personal meeting, which is will rarely happen ng NBA Director, nagkakaroon ng pakikipagpulong sa NBA Director. So sayang yung opportunity na yun because we will discuss a lot of issues and sharing of intelligence network, saka yung mga paano kami makapagtulungan. So yung pinargo na lang natin and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion sa kasipat lugar na lang para magawa natin yun.